na ng DENR ang nag-viral na pandadakma ng isang vlogger sa mga tarsier sa Polomolok, South Cotabato. Kita sa video na sinunggaban ng vlogger ang tarsier mula sa kinakapitan nitong puno sa kapilit pinangili. Depensa naman ng vlogger na si Farm Boy, kinausap na sila ng mga taga-DENR at napakawalan na rin ulit sa gubat ang mga tarsier. Pero ikinabahala ito ng isang eksperto. Nocturnal kasi o gising sa gabi at tulog naman kapag umaga ang mga tarsier. Kaya delikado raw para sa kanila ang ginawa ng vlogger. So yun na lang pagkuha mo sa kanila, ginising mo sila sa umaga, na-stress na yan. Yan, pag na-stress yan, yung nga, nagkakasakit na kaagad yan. Madaling mamatay yan pag na-stress sila. Aside from filing a case, kailangan meron ding educational program, awareness program, para ma-recognize nila na mali yung practice na yan. Sa puntong ito, magkakausap natin si DENR Region 12 Executive Director Felix Alicera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ay, magandang tanghali, Sherry. Kumusta po ang investigasyon sa improper treatment dito po sa mga tarsier nitong vlogger? We're about to conclude the investigation. In fact, ngayong araw, we're about to file the criminal case to those two, Ryan Pareño at si certain Sammy Estremella, Cheryl. Anong klase pong kaso, sir? For violations sa RA 9147, the Wildlife Act of the Philippines. At sakali pong mapatunayang guilty po sila dito sa kasong ito, ano po ang kaparusahan? May imprisonment na kaparusahan, which is 1 month and 1 day to 6 months. Yun ang range. Plus the penalty of 5,000 to 50,000, depending upon the appreciation sa korte na yan. Pero napatawag nyo na ho ba itong nasabing vlogger sa inyo? Ano po ba ang paliwanag niya? Ano po ang kanyang kwento? Nakausap yan, we dispatch a team, nakausap yan ng mga team namin, yung investigative team, pinuntahan sa area, talagang hinanap sila. Nahanap naman nila kasi tinuro sila. Saka sila naman yung talagang namukhaan naman talaga sila. Tapos ang explanation nila is, yung naglilinis sila, nililinis na yung damo, parang na-encounter nila itong tarsier. Hindi naman sinadya, pero talagang nandun. Pero yun na ang nangyari, kasunod na nangyari, na nakita natin sa video. Parang medyo very disturbing yung nangyari with how they handle the tarsier. Oo, ginawa nilang laruan yung mga tarsier eh. Yun nga. So that's precisely the point na where we will be filing the case kasi may penal provision yung 9147. Especially in possession with respect to possession and maltreatment of tarsier. Opo, kilala ang mga tarsier bilang emotionally sensitive creatures at madali pong ma-stress. Para po sa kaalaman ng publiko, ano po ba yun dapat kapag nakakakita ng protected species gaya po ng tarsier sa wild at sa conservation area? Yung mga ganun kasi, mga threatened species, etong tarsier kasi other threatened species, so ang classification pursuant sa guidelines natin. So, dapat ipagbigay alam nila sa nearest DENR officer. Kung malayo naman, pwede nilang idulog yun sa barangay captain para mapuntahan, barangay chairman, para mapuntahan ng mga tao natin sa DENR. Yun ang pinaka dapat na ginawa ng mga tao na involved dito. Sir, kailan po inaasahang ipafile nyo na po yung kaso dito sa dalawa? We're expecting within the day. Ginagawa na lang, pina-finalize lang yung complaint sa judicial affidavit. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. DENR Region 12 Executive Director Felix Alicera.